Ginawa po sa atin ng gobyerno parang tinipid tayo. Kumbaga, ang gobyerno po sa atin, pumapanig yan sa mga negosyante. Maalab na pagbati, Pilipinas. Binarat na wage hike ang tawag ng minimum wage earner na si Rodel sa 35 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region. Inanunsyo ng wage board ng NCR ang wage hike na ito ilang linggo bago ang taunang State of the Nation Address o SONA. Sounds familiar? Kasi ganito rin ang naging the moves ni President Marcos Jr. bago mag-SONA noong isang taon. Simula July 17, magiging 608 pesos hanggang 645 pesos ang minimum wage sa pribadong sektor sa NCR. Malayong-malayo ito sa komputasyon ng Ibon Foundation. Nasa 1,200 pesos ang halagang kailangan ng isang pamilyang may 5 miyembro para mabuhay ng disente ayon sa grupo. Inihiling po namin na 750 po dapat. Kaso po, ang binigay lang po ngayon 35 pesos. Hindi po nakakabuhay ang pamilya. Kulang na kulang po sa gastusin po yun. Sabi ng pamahalaan at mga employer, ikalulugi raw ng mga negosyo kung tataasan pa ang wage increase. Pero para sa construction worker na si Louie mula sa Sitio San Roque, hindi ito totoo. Bariya lang yan sa kanila sa mga negosyante dito. Permis kikita yan. Basta ang tao, pumapasok, nagtatrabaho. Batay sa 2021 Annual Survey of Philippine Business and Industry, nasa 14% lang ng kabuuang gastos ng mga kumpanya sa NCR ang inilalaan para sa sahod ng mga manggagawa. Paliwanag naman ng Ibon, wala pa sa 1% ng tubo ng mga kumpanya ang 35 pesos na kasalukuyang dagdag sahod. Yung mga hinihinging dagdag na sahod, kung kunin ng mga employer sa kasalukuyang tubo nila, kaya nilang magbigay ng dagdag na sahod na hindi nagtatanggal ng tao, na hindi nalugi ang kumpanya, at na hindi nagtataas ng presyo ng bilihin. So what's stopping sa pamahalaan na itulak na mabigyan ng sapat na dagdag sahod ang mga manggagawa? Ang interest ng gobyerno palagi sa usapin ng labor market ay i-provide yung pinakamurang manggagawa bilang kalakal sa mga negosyante, both domestic and foreign. Yung pagbabarat ng sahod ay usapin ng pagbabarat ng input sa production at pag-i-increase ng tubo ng mga negosyante. Simula 1989, regional wage boards na ang nagtatakda ng minimum wage kada rehiyon. Pero matagal nang tutol ang mga manggagawa sa mekanismong ito. Yung gobyerno dapat nandun para mamagitan sa pagitan ng mahina sa workplace, yung employees, at yung malakas sa workplace, yung employer. Kung yung gobyerno ang papanigin ay mas malakas na to begin with, ang epekto nun, hindi talaga tataas yung sahod. At historically, yan ang nangyari sa Pilipinas. Ngayong paparating na naman ang SONA, nananawagan ang labor groups na buwagin na ang regional wage boards. Paliwanag ng Ibon, dapat palitan na ito ng isang national minimum wage system na nakabatay sa family living wage. Dapat yakapin ng gobyerno ang responsibility niya hindi sa kumpanya o sa dayuhan o sa tubo, kundi sa ordinaryong Pilipino. So para sa amin, hindi tama yung naging point of pride sa kanila na mababang sahod ng Pilipinas. Therefore, hindi kahit mga foreign investors pumunta dito. Kailangan natin, deserve ng Pilipinas, isang gobyerno ay katutuwa na mataas ang sahod ng manggagawa.